Hello guys! Good afternoon! This is Pinoy Vlog again. And now, may maganda po tayong topic about cooking. Para po sa mga misis na mayroon pong unexpected na bisita na hindi alam kung anong dessert ang pwede nating ibigay. Or sa ating mga pamilya na gustong magkaroon ng dessert na pangmadalian lang po. Ito po ay 5 minutes lang po. 5 minutes cooking. May masarap na po kayong dessert, mabilis gawin, masarap at mura pa po ang mga kinakailangang ingredients. So ano po yung mga mahalagang ingredients na dapat ihanda? Ayan na po. Ang Mr. Gulaman, of course, yan po ang pinaka main na ingredients. Ang milk po, pwede pong gumamit kayo ng fresh milk or ng milk na evaporated, Nestle cream. Ito po ay kinakailangan natin, ang ating evaporated at ang ating condensed milk. Ang mais po natin kailangan. Ang cornstarch na dito po ay mahirap mabili, kaya ayan po ang ating ginamit. Ang maizena po, pwede na po yung gamitin at para na rin po siyang cornstarch. Anyway, yan po lang ay Italiano, kaya ganyan. Kaya pwede na rin po natin gamitin yan. Ayan, 1 teaspoon lang po ang kinakailangan natin na cornstarch at 1 tablespoon cornstarch, 1 tablespoon sugar. So, yung pong sugar ay depende po sa gusto ninyong taste. Kung gusto niyo po na mas matamis, po pwede po. Kayo na po ang bahala sa gusto ninyong tamis na kinakailangan sa inyong pagluluto. At ang vanilla, 1 teaspoon lang po ang kinakailangan nating vanilla. Okay? So, mais, nasabi na natin. Ito pong Macedonia, ito po ay later papaliwanag ko sa inyo, pero hindi po ito yung mismong main ingredients natin o hindi natin kinakailangan sa ating pagluluto. Okay, so simulan na natin ang ating pagluluto ng Mr. Gulaman Jelly Pudding. Okay, so ang unang-una po, nilagay natin sa pentula, sa kawali o sa kaldero, ang 3 tasang tubig. So yan po ay meron ng tubig na nakalagay, na 3 tasa yan po. And then lagay po natin ang kanyang evaporated milk. Ayan. Ito po ay 410 ml. So, ilalagay na po natin lahat yan. 410 ml na water. Ayan. Kinakailangan po nating na gatas. Kinakailangan po nating mailagay na siyang lahat. Okay po. So, sa inyo pong recipe po, pwede nyo pong lagyan ng milk na evaporated. Or kung gusto niyo po ng mas matipid, pwede niyo po namang gamitan siya ng fresh milk na lang po. Okay po. And then, lalagay po natin ang ating condensed milk. Ano po? Ang condensed milk po, lahat ng isang latang ito, ayan po siya. Ilalagay na natin lahat siya. Ayan. Kaya nga po yung sugar, ano na lang po ating ilalagay. 1 tablespoon lang po, dahil kasi nang tama na lamang po yon sa tamis. Para sa atin po ay medyo may katamisan na po yon. Okay? Ayan. Ang sarap na. Hindi pa po naluluto, ay parang ang sarap-sarap na. And then, ilalagay po natin, wala na po tayong ilalagay. Hahaluin na natin siya. Plus, yung pong ating ilalagay po natin sa pentula ang ating Mr. Gulaman na ito. Ayan, nakasigang na po ang ating Mr. Gulaman. Medium heat lang po ang ating ilalagay. Ano po? At ito po ay kinakailangang walang tigil ang ating paghahalo dito hanggang sa siya ay kumulo. Ano po? Kinakailangan tuloy-tuloy lamang po, or pwede po nating i-post ng mabilisan. At habang po siya hinihintay natin, ang mais po natin na kailangan, ang ginawa ko po, ayan, tinalo ko po siya. Akin po siyang giniling para I think mas masarap po ang may giniling. Ano po, mas masarap po kung siya ay giniling natin para talagang mas masarap po yun. Ayan, tingnan natin kung ang ating giniling ay pronto na.
Just a moment po. Napakaganda po ng ating mga... Ayan. At ito po, nakahanda na ang ating mais. Atin na po siyang giniling. Ilalagay po natin siya sa ilalim ng ating paglalagyan ng ating gulaman na ating tinunaw. Na ngayon ay nakasigang pa siya. So habang siya ay nakasigang, once in a while po ay kinakailangang mahalo siya. Ayan, naghanda po. Ito po ay kinakailangang i-distribute natin ng maayos sa bawat container po natin. Ayan. Kung gusto po nyo ng mas marami, okay din po. Okay lang. Pero hindi naman po kinakailangan talagang marami siya. Sapat na po yung makover yung ilalim ng ating paglalagyan, ng ating mangkok, ika nga po. Ano po? Ayan. Masarap na po siya. Sa tingin pa lang, ay talagang masarap na po ang kanyang timpla, ang kanyang pagka-mais. Ayan. So, yung pong maliliit, gumawa lang po ako ng mga maliliit din para naman po yan sa mga ayan guys, nakalagay na ang ating mais sa contenitory natin gagamitin. Meron po tayong pinrepared na maliit para po ma-inspired naman yung mga magtitinda na kung gusto ninyong gumawa ng ganito at ipagbebenta ng naka-contenitory na po siya ng maliliit. At ito naman pong malalaki ay mga pansarili natin sa tahanan kung may bisita tayo. At ito po ngayon ang ating pinakuluan na gulaman. At ilalagay na po natin siya sa bawat contenitory na ito. Ayan. Habang atin po siyang ilalagay sa lahat ng ito. Ayan. Ang sarap-sarap na po. Ang sarap. Pati amoy po. Parang ang sarap-sarap na po niya. So, habang ako pa'y naglalagay, i-remind ko lang po kayo, mga subscriber ko, na panoodin nyo po hanggang sa matapos ito upang ma-inspired po kayo at sa susunod, kayo naman po ang gagawa sa inyong mga tahanan. Remind ko lang po, huwag po ninyong pupunuin ang bawat contenitory kasi lalagyan pa po natin siya ng second layer. Ano po? Ayan. Lalagyan po natin siya ng second layer. Piano-piano lang po ang ating paglalagay. Ayan, medyo labit-labit po. Ayan, pero masarap naman po siya after. Okay? So, lalagyan lang po natin siya ng dahan-dahan. Ayan. Hanggang sa siya ay, remind ko po, huwag po natin siyang pupunuin. Hindi po natin siya po pwedeng punuin. Dahil lalagyan po natin siya ng second layer na napakasarap din po. Siya po ang magsisilbing pampasarap sa ating Mr. Gulaman jelly pudding na to. Ayan. Ayan. So, ngayon po, okay na po siya. Hihintayin po natin na siya ay tumigas bago natin ilagay ang second layer. At ngayon naman, ipiprepare natin ang kanyang second layer. Okay po? So, ayan guys. Maganda na po ang ating first layer. Matigas na po siya. Ready na po siya para ilagay ang ating second layer. So, pwede po nating i-prepare na ngayon kasi kanina hindi po natin yan po pwedeng i-prepare agad kung hanggat hindi pa po siya matigas or else magsasama, magmi-mix po silang dalawa. So, we need to prepare now ang ating pong pang second layer. So, again, kinakailangan natin ng 410 grams na milk. Pwede pong fresh milk or ito pong evaporated milk po. Pwede po ulit nating ilagay ang 410 grams na evaporated milk. Ano po? So, tayo po ay gumamit lang ng fresh milk para mas makamenos po tayo sa gastos. Ano po? And then, ilalagay po natin ang ating cornstarch. 1 tablespoon po to. Ayan. Ilagay po natin lahat siya. Hindi po siya tumapon.
And then, ang ating sugar, ayan, ilalagay po natin ang sugar. At yan po ay hahaluin natin hanggang sa siya ay matunaw ng mabuti ang cornstarch. Bago po natin siya ilagay sa apoy. Ano po? Atin naman pong anuhin ang cornstarch. Hahaluin ng mabuti. Ayan, ilalagay po natin ang cornstarch. Ayan. Kinakailangan po siya ay 1 tablespoon para po siya ay talagang lumapot. Ano po? Para lumapot pa talaga ng mabuti. Kasi pag ang cornstarch po ay talagang pag napalagay sa isang lalagyan, kaagad siyang kumakapit. So, ayan. Ayan po, inalagay na natin ang kanyang complete measurement ng kanyang. And then, hahaluin lang po natin. So, dito po, and then ilalagay po natin yung vanilla. 1 teaspoon lang po ng vanilla. Ayan. Vanilla, 1 teaspoon. Okay? Hahaluin po siya natin ng hahaluin. Kinakailangan pong well mix. Natunaw ang cornstarch. Ayan. Kinakailangan pong tunaw na tunaw bago natin siya ilagay sa apoy. Ano po? Kinakailangan tunaw na tunaw. Ayan. Parang nai-imagine ko na po kung gaano kasarap ng ating ginagawang Mr. Gulaman Jelly Pudding. Ayan. So, ngayon po, ano na siya? Tunaw na. Pwede na natin siyang isigang. Sa medium heat lang po tayo, ha? Medium heat. Hindi po kailangang mabigla siya sa kanyang pagkulo. Ayan. Medium heat. Sa una po, pwede pong medyo malakas-lakas ng konti. And then, kapag ka po siya ay, alam nyong may init na, po pwede nyo po siyang pahinain ulit ng konti. Ano po? So, halo-halo lang po tayo. Kasi ang cornstarch, kinakailangan pong siya ay matunaw na mabuti at maging malapot talaga siya. Ano po? Ayan. Ang inilagay lang po dito natin ay 410 grams na condensed milk, na evaporated milk or fresh milk, 1 tablespoon sugar, and 1 tablespoon cornstarch. Na sa ating case po, ang inilagay natin ay maizena. Kasi dito nga po sa Italy, medyo mahirap humanap ng cornstarch. Talaga naghanap ako, wala po akong makita. Kaya ayan. So guys, habang nagpapakulo tayo, habang nag-iintay po tayo kung anong mangyayari, please pindutin po natin muna yung subscribe. Paki-subscribe po para sa susunod, marami po tayong recipe na gagawin din or mga balita natin sa mga bonus o anumang balita na po pwede nating i-video para sa inyo para po kayo ay naka-updated na sa Pinoy Vlog. Ano po? So don't forget po pa-subscribe ninyo at kung gusto niyo po nang i-share din sa inyong mga friend ang mabilis na recipe. Mabilis na recipe na to. So, i-share niyo lang po sa kanila. Share and like din po. Okay po. Para naman po masustain natin ang ating YouTube channel. Nakadepend po sa ating mga subscriber ang ating YouTube channel na to. Okay po. Sana po ay huwag niyong kalilimutan ang pagsusubscribe sa Pinoy Vlog. Ayan. Malapit na po siyang lumapot. Malapit na po siyang kumulo. Actually, talagang malapot na po siya. Hinihintay lang natin siyang kumulo. And then pagka siya po'y kumulo na ng konti, pwede na po nating ilagay siyang second layer. Ayan. Ang sarap na po. Lumalapot na po siya. Dahil ng cornstarch nga po. Siya po ang nagpapalapot. Ayan. Siyempre, mas malinamnam kung evaporated milk. Pero mas magastos po yun. Alam nyo naman po ngayon, mas mahal ang mga milk na nasa lata. So po, pwede na po ang fresh milk o yung hindi naman po actually fresh milk, kundi yung mga latte natin na parcialmente escremato o
o scremato o partialmente scremato. Puwede na po nating ilagay yan. Hinihintay lang po natin ang pagkulo. Laksan po natin ng konti, medium heat. Ayan, nasa medium heat na tayo. Para po siya ay kumulo at ilagay natin sa ating masarap na gulaman jelly pudding. Ang pangalan po nito. So pag may bisita po kayo na madalian, talagang ang ginagawa ko po like yesterday night, may bisita po akong biglaan. So talagang ginawa ko po ito and then pagkalagay ko na alam ko medyo matigas na, tinakluban ko na at inilagay ko na po agad sa freezer para po siya lumamig kaagad. So habang kumakain kami, naka-freezer siya. So pagkatapos ng kain, pahinga ng konti, maya-maya po ang lamig na niya. Ang sarap na. So yun po ang aming ginawa kagabi. Tulay po yun. Yun ang talagang ginawa namin. Kasi talagang ito lang po yung mabilis na lutuin. Mabilis, masarap at tsaka talagang malinamnam. Malinamnam po talaga. Very creamy. Very creamy po ito. Kaya mas marami pong gumagawa nito. Hindi na po yung katulad ng ibang dessert na kinakailangan nyo pang magkudkod, kinakailangan nyo pang maggayat or whatever. Marami pong bagay na dapat gawin. Whereas dito po talagang puros pakulo lang ng konti at ayan, may matamis na po kayo. Wait lang po natin ng saglit at yan po mamaya ay ready na. So, tulad ng sabi ko po, wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Please subscribe po ang aming channel para naman po kayo laging updated sa mga videos na aming pinapakita sa inyo. Ayan ang ating ginawang first layer. At talagyan po natin, ito pong ganito, kalimitan po ito ay ibinibenta. Lalo na sa Pilipinas po, pwede po ninyo itong gawing hanap buhay. Yung pong medyo malaki ng konti dito, 15 euro daw po ang pagbibenta nun. O 15 to 20 euro kung magkano man po ninyo gustong ibenta. Ano po, ayan, kita nyo po kumukulo na. So, papatayin na po natin siya para ilagay natin sa ating, ayan. Pakalmahin lang po natin siya at medyo, ayan. Napakaganda po. Kita nyo naman po, talagang siya ay white na white na white. Dahil nga po siya ay milk. So, ngayon, ibuhos na po natin siya. Ayan. Ayan, yan ang kanyang second layer. Ayan. And then ito. Ayan. Di po ba ang ganda? Ang ganda-ganda niya. The next. Ayan. So, ilagay po natin sa kukunti na ilagay natin. Ayan. Ayan. Ready na po ngayon ang ating Mr. Gulaman jelly pudding. Ayan, hihintayin lang po natin siyang tumigas at palalamigin natin para po malaman ninyo at matesting natin kung ano pong lasa nito. Ano po? So, wait lang po. Hello guys, ayan. Pronto na po ang ready na ang ating Mr. Gulaman Jelly Pudding. Napakaganda po. Malamig na siya. Tumigas na po siya. Napakasarap po. So, ngayon po naman, ang gagawin natin ay titikman natin kung ano po lasa ng kanyang jelly pudding natin ito. Ayan, in-slice ko na po siya para makita nyo po kung gaano kaganda po yung kanyang hitsura sa loob. Ano po, na umaagos yung kanyang cream. Talagang napakasarap po nito. Tikman natin. Ayan. Actually, natikman ko na po. Pero talagang tikman po ulit natin para tingnan nyo naman po kung gaano kaganda siya. Kung gaano ka-creamy. Ayan. Very, very delicious po talaga. Napakasarap po. Tingnan nyo po kapag siya kukunin ninyo. Ayan, ganyan po siya. Ayan, tingnan nyo po naman siya kung gaano kaganda. Kung gaano ka-presentable po sa inyong magiging bisita at sa inyong family.
100% po magugustuhan po ito. Sobrang sarap po. Talagang kayang ubusin kaagad ang isa. Hindi po siya masyadong matamis dahil kasi imagine naglagay po tayo ng one can of condensed milk. So maaring expect ninyo masyadong matamis. Hindi po. Huwag po ninyong babawasan yun. Baka kasi ang gawin ninyo, bawasan po ninyo yung condensed milk dahil imagine niyo na napakatamis. Hindi po. Dahil po pag pinagsama-sama siya, na-absorb po, hindi po talaga siya matamis. Tamang-tama lang po. Kahit po may problema sa sugar, pwede pong kumain ito. Dahil talagang tamang-tama lamang po yung lasa niya. Napakasarap. So, ayan. Until here na lang. I hope na magkaroon kayo ng magandang idea pagka kayo ay may bisita na maging katulungan sa inyo. At isubukan po ninyong gawin dahil talagang masarap siya. Imagine po itong lahat ng to, hindi pa tayo gumastos ng 10 euro po dito. Kung o-order po tayo, isang peraso lang, 5 euro na. So, gumawa po kayo, mag-aral kayo, sundin nyo lang po ang ating vlog. Wala naman po tayong kinakailangang bilhin, kundi 1 can of condensed milk, 1 can of evaporated milk, or pwede po nating i-substitute ang fresh milk, ano po. And then, ayan pong Mr. Gulaman, mais, at konting sugar at konting starch, cornstarch po. Yun lang po at may masarap na kayong dessert. Ano po? So maraming salamat po sa mga nanood. I hope na lagi po ninyong panoorin ang aking mga video. Please don't forget to subscribe po. Please pakipindot po ng subscribe at paki-like na rin po and share po sa inyong mga friends para po matuto din silang magluto. And until next video po ulit. Okay, thank you and good night sa inyong lahat. Bye-bye!